Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, salamat sa ating nag-angkor ngayon, si Haring Joel Godog, on behalf sa nag-angkor sana na si Haring Felix kasi sa kanya may itong oras, no, sa programa ng Konsumatong S. Bago ako magpatuloy, nais ko munang pasalamatan at hingin ng gabay ng ating dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos ito sa bansang Pilipinas. Walang iba, mahal na Haring Pilima Mundo Kuyang Bonanza, at ganun din sa namumuno ngayon sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Prince Piraki Banjis Kuyang Bonanza, kasama ang buong persa ng mga leaders mula sa region, province, municipalities, and cities hanggang sa barangay dito sa loob ng Divino Gobyerno ng Diyos o Kaharian ng Diyos. So, again, sa mapagpalang oras at tatalakayin natin ang sentro ng plano ng Diyos na dito sa bansang Pilipinas. Kaya basahin po muna natin ang hula ni Jeremias sa chapter 18 verse 9 na ang sabi, "At sa anumang sandali ay magsalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag." So ito po yung kabuuang plano ng Diyos na ang sentro ay isang bansa at isang kaharian. Ang panukalang ito para itayo at itatag. Ano yung kanyang itayo at itatag? Kaya hindi po tayo aalis sa mga propesiya na ang kaganapan ay sa ating panahon sa kasalukuyan. Gaya sa sinabi ni Propeta Daniel, ayon din sa hula ni Isaias na isang kaharian, isang bansa na ang Diyos ay magtatag at magtayo. So particularly dito sa hula, sa Isaias 2:44, "At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman." So ano yung lalagi magpakailanman? Yung kaharian ng Diyos. Kung hanap po natin ay kaligtasan, kaya hindi po maiwasan sa ating mga kapatiran na sila po'y pumasok sa iba't ibang mga sikta sapagkat ang nais ay masunod ang kalooban ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan. Speaking of kaligtasan, ano ang kasama ng kaligtasan at saan natin masusumpungan ang kaligtasan? Kaya dito na naman tayo sa sulat ni Apokalipsis, sa Apokalipsis 12:10. "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi, ngayon dumating ang kaligtasan." Ano ang kasabay ng kaligtasan? "At ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." So maraming nangangaral ukol sa kaligtasan, ngunit hindi hinahanap kung ano ang tunay na pinahanap ng Diyos. Kung nais natin ng kaligtasan para sa ating buhay, para tayo mabuhay,
para magkaroon ng mahabang buhay tungo sa buhay na walang hanggan, pinapauna po niya sa paghanap ang kanyang kaharian. Dapat hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran na galing sa Diyos, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Ngayon, yung hula ni Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian, saan yun? Kasi ang hula niya nabuo nung ang mga anak ni Israel, lalong-lalo na yung mga taga-Jerusalem, ay naging bihag sa kaharian ng bansang Babylonia. Mula sa mga hari na yaon, ang Diyos ay may panukala na magtatayo siya ng kaharian. Connection po yan doon sa larawan na pinapakita ng Diyos kay Nabucodonosor at binigyan ito ng tamang kahulugan ni Propeta Daniel, na yung larawan na nabahagi sa 5 ay ang kahulugan, kaharian, bawat bansa. Kaharian na tatayo sa daigdig. Ang ulo na ginto, bansang Babylonia, mula 606 BC hanggang 538 BC, tapos na po for 68 years. Yun ang sumasagisag sa larawan sa ulo na ginto. Ngayon sa dibdib ay yung tanso, silver. Yung silver, breast and arms of silver. So yun po ang pangalawang bansa na naging haring bansa sa buong daigdig, ang bansang Medo-Persia. Tapos na po yun, no? Mula 538 BC hanggang 331 BC. 207 years. Yung pangatlo na sumasagisag sa tiyan at mga hita na bronze, so yun po ang pangatlong bansa na naging kaharian, ang bansang Grisya. At ang pang-apat, yung binti, legs of iron, ay sumasagisag sa Roma, na naging haring bansa sa buong mundo sa loob ng 644 years hanggang sa 476 AD, Year of the Lord na. So ngayon, pagkatapos sa mga hari na yan, ito na yung hula na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na mananatili magpakailanman. Ngayon, saan ito itatayo? So, itatayo ito doon sa panglimang bahagi sa larawan na part of clay at part of iron, yung feet. Part of clay. Feet, part of clay at part of iron. Yung lupang kulunon. So, yan po ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kinuha ito mula sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, bansa na naging Kristiyanos sa Asia, walang iba, bansang Pilipinas, at ang sukat ng panahon ay 1523. Kaya nagmadali ang Diyos na i-Christianize ang bansang Pilipinas sa pamamagitan sa pagdiskubre nito ni Ferdinand Magellan kasama isang pare na si Pedro Valderrama upang mailagay sa katuparan na bansang nagkakabunga. So doon po ito itinanim sa Parian, Cebu. Yung buto ng Kristyanismo, yung seed of Christianity, ay naitanim doon sa Parian, Cebu. Hanggang sa pagdating ng 1523, 2 years after 1521, fully Christianized na ang
bansang Pilipinas. Kaya ito po yung sinabi ni Propeta Jeremias sa introduction natin kanina na ating binasa, na sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Natupad na po ito. Naitatag na po ang kaharian ng Diyos ayon sa tinurong panahon, appointed time of God, na 1982. Bakit 1982? Sapagkat yung diwa ni King Cyrus the Great na siyang sumulat ng decree na itayo muli ang Jerusalem, yan ang pinabalik dito sa Pilipinas sa katauhan ni mahal na Philemon Ondo Criam Bulanza. Kaya yung 1982, yan po ang repetition of history sa 538 BC. Anong naganap noong 538 BC? Lumabas isang hari na pinahiran ng langis. Diyos ang nagpahid ng langis sa katauhan ni King Cyrus the Great sa taong 538 BC. So ngayon, mayroon mang appointed time of God na 2,520 years. Pag isubtract po natin yung 538 BC, ang sagot ay 1982. Yan po ang katuparan sa hula ni Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian. Saan? Sa isang bansa, para sa isang kaharian. At kaninong kaharian? Diyos ang nagtatag ng kaharian, kaya kaharian ng Diyos. Tugma rin din po ito nang kinuha ni Kristo ang diwa sa kaharian ng Diyos mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na walang pangalan, ay nakatago sa isa sa mga bansa sa buong daigdig, na diyan maitayo o maitatag ang kaharian ng Diyos. Yung dasal po na iniwan ni Kristo, na Ama namin, napasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian. Matagal na pong dumating. Dumating ang basbas ng kaharian sa bansang Pilipinas, secretly na ilipat dito yung kapangyarihan ng kaharian ng Diyos, 1523. Ngunit na itatag 1982. Ngayon, 42 years na mula 1982. Kaya hindi na po mahirap ang paghanap sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang diwa nito ay Dibino Gobyerno ng Diyos. So, ano itong Dibino Gobyerno ng Diyos? Ito ay pamahalaan ni Kristo. Ito yung gobyerno na noon pa, bago ito kinuha ni Kristo, ang diwa nito ay nasa bansang Israel. Yung kaharian doon sa kamay ni Haring David, maging yun din ang kaharian na nandoon kay Haring Solomon, kasi si Haring Solomon successor ni David sa kaharian ng Diyos sa bansang Israel, at ang trono ay ang banal na siyudad na siyang Jerusalem. So yun ang itataguyod muli sana ni Jesus bilang hari o Kristo, na siyang maghahari doon sa angkan ni Israel na siyang si Jacob, na ang kanyang kaharian ay walang hanggan na kaharian. Tugma doon sinabi sa propesya ni Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng walang hanggang kaharian. Itong pinapangaral namin sa inyo, ito na po yun, yung walang hanggang kaharian. Kaya nga pinarami ng Diyos ang mga iba't ibang sekta sa Pilipinas sa pagka-Kristiyano para makilala natin ang plano ni Kristo.
para sana maraming makatulong na mga mangangaral na dapat ipangaral ang Ibanghilyo ng kaharian ng Diyos, kasi wala namang ibang Ibanghilyo na dapat ipangaral maliban lamang sa tungkol sa kaharian ng Diyos. So kung basahin po natin ang Mateo 24:14 na nagsabi, at ipangangaral ang Ibanghilyong ito. Anong klaseng Ibanghilyo? Ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Na speaking of wakas, ang pagkaintindi ng mga tao, wala na. Tapos na lahat ng bagay, pati buhay. Wakas na rin. Kung darating ang wakas, ibig ba sabihin, magwawakas rin ang kaharian ng Diyos? Yung darating yung wakas, sukat ng panahon bilang patutuo sa lahat ng mga bansa upang makilala ang bansang Pilipinas na panglimang bansa na katuparan doon sa larawan na nakita ni Daniel, at ito yung maging haring bansa sa buong mundo. Pag ito na yung haring bansa sa buong mundo, darating na yung wakas, yung panahon bilang pagpapatutuo. Kasi may panahon sa pangangaral sa kaharian ng Diyos. Meron ding panahon na rin sa kaharian ng Diyos. At ang panahon natin ngayon ay panahon sa pangangaral, kasi hindi pa lahat ng mga bansa ang nakakaalam kung nasaan ngayon ang kaharian ng Diyos. Ang pinapatuhanan lang natin, pagbigay ng patutuo, unang-una dito sa Pilipinas, para malaman ng lahat ng mga Pilipino na tayo'y pinakapalad sa lahat ng mga lahi, sapagkat tayo yung kinikilala ng Diyos na sa panibagong lahi. Lahi kayo manggi ang nabigyan, ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya wag na sanang magkaroon pa ng debate lahat ng mga iba't ibang sekta. Alam kong wala namang sekta under sa pagpapatibay ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Totoo po yan, kasi si Kristo ay tagapagligtas. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay puno rin ng hiwaga. Naghihintay tayo sa Kristo na siyang makahari sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sino man yung maghahari sa kaharian ng Diyos, kung babasahin po natin yung kasulatan dito sa taga-Kolosas 1:13, malalaman po natin kung sino ang uupo sa kaharian ng Diyos, no? Sa taga-Kolosas 1:13. Yan, basahin po muna natin, no? Taga-Kolosas 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, ililipat tayo doon sa anak. Kasi Diyos Ama lang ang nagtayo. Siya ang nagtayo ng kaharian ng Diyos. Yung Ama ang founder ng kaharian ng Diyos. Ngayon, nakasulat kasi na tayo'y ilipat. Yung paglipat sa kaharian sa kanyang anak ng pag-ibig. Malinaw po yan. Ngayon, ito kasing parte sa kasulatan na ito, hindi ito naganap ng ating Panginoong Hesukristo bilang siya ay anak ni David, na siya yung tagapagmana
taga-taguyod muli sa trono ni David doon sa Jerusalem, hindi man naganap doon sa lumang Jerusalem. Kasi ang tadhana dito na ang Diyos sa Israel ipaluwalhati man sa silanganan mga pulo ng dagat. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas. Nasa silanganan, Pearl of the Orient Seas, at mga pulo ng dagat bilang bunga ng makakristong pananampalataya. So, ganyan ang kalagayan ng kaharian. From a father to a son. So, wag nating ibahin yung istorya ng kaharian ng Diyos. So, mayroong anak na tagapagmana. Ngayon, ulitin ko rin, gaya sa sinabi din ni Haring David, kasi ang pangako ng Diyos doon kay Panginoong Hesukristo, niya siya'y maghahari. No? Sa kaharian o trono ni David. Basahin natin kung saan ito magaganap. Doon ba sa bansang Israel na doon lumabas ang Kristo sa katauhan ni Jesus? O sa bansa, sa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos? At sa makatuwid bagay, ganap na ang pagtatag sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng aming dakilang guro, walang iba, mahal na Philemon Undok Riambunansa. So ngayon, basahin muna natin ang pangako ng Diyos doon kay Jesus. At narito maglilihi ka ng iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Ano yung luklukan ni David? Trono ni David, kaharian ng Diyos po yon. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Na ang Diyos sa langit magtayo ng walang hanggang kaharian, at ito'y ipagkaloob sa kanyang anak na lalaki, na siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Ang tanong, natupad na ba ito? Nangyari na ba ito sa buhay ni Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel, where in fact he was a rejected king? So, walang naniwala sa kanya doon. So, since naitatag na ang kaharian ng Diyos, huwag nating punitin ang nakasulat sa kasulatan na tayo ilipat sa kaharian ng kanyang anak ng pag-ibig. Ngayon, speaking of anak ng pag-ibig, sinabi din ni Haring David nang sabi niya, ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, o Diyos, at ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Malinaw man ito. Plano man ito ng Diyos. Hindi na ito pwedeng burahin at baguhin. Na mayroong anak na lalaki ang hari na siyang tagapagmana. Kaya nga, uulitin din natin yung sinabi sa Mateo 25:34, kung magkagayoy sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Sino nagsalita? Hindi yung ama ang nagsalita, yung anak, kasi sinabi niya, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya yan ang
kalagayan natin ngayon, mga kapatid. Yung pangako, yung propesiya doon kay Kristo Jesus ay hindi mayon pwedeng hindi maganap. Na siya'y magtataguyod muli sa trono ni David. Ibig sabihin, hindi siya yung magtatayo ng kaharian. Siya yung, nandyan na yung kaharian. Continuation lang ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo kasi hindi man itatayo, kumbaga wala ng kaharian. Kasi itatayo ni Jesus, meron ng kaharian doon sa trono ni David. Kung basahin natin ulit itong propesiya ni Isaias. Dito muna tayo sa 9:7. Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Bakit? Kasi walang hanggan, walang wakas na kaharian. Sa luklukan ni David at sa kaniyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So magaganap ito, mga kapatid, dito sa bansang Pilipinas. Wala lang kamalay-malay ang ating mga kapatiran na naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi man nila maintindihan kung anong kaharian ng Diyos. Ito pala ay gobyerno ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos nandito na, kaya ano naman ang sinabi ng mga apostol noon na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Walang ibang pinapahanap ng Diyos, kaharian ng Diyos. Walang ibang papasukan, kaharian ng Diyos. Walang ibang itatayo o itatag ayon sa hula, mga hula, kaharian ng Diyos. Walang ibang darating kasama ang kaligtasan ayon sa Apokalipsis, kaharian ng Diyos. Na ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Ibig sabihin, hindi magkahiwalay ang Kristo at ang kaharian ng Diyos. Hindi kaya siloso ang Diyos, mga kapatid. Siloso ang Diyos. I am a jealous God. Kung yung kanyang kaharian, upuan, nang hindi niya pinili, pwede kaya yon? Abay, hindi pwede sa panukala ng Diyos. Kung ang mga iba'y nag-iisip, ay kahit sino pwedeng uupo, hindi pwede ganun. Na kahit sino ay uupo kasi mayroong kriteria ang mamahala sa kaharian ng Diyos. Mayroong lineage ng Christ. Yung lineage ng Christ ay sa kay Huda. Although si Jacob, doon naman sa kanya, yung pangako ng Diyos, meron siyang 12 anak na lalaki. Hindi sabihin yung 12, lahat sila doon ay lineage ng Kristo. Isa lang doon si Huda. Kaya hindi nagkamali yung plano ng Diyos na mula kay David, siya yung kauna-unang hari na Hudyo. Lahi ni Huda na naging hari at tuloy-tuloy na hanggang doon sa panahon ni Jesus. Si Jesus ay hari
ng mga Hudyo. Kaya Jesus, yung Inri, Jesus Nazarenum Rex Judarium, Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Totoo po yun, kaso hindi tinanggap ng mga Hudyo. Ngayon, nangako man siya na siya'y babalik upang maghahari. Siya'y babalik sa pangatlong araw. Ang isang araw ng Diyos, 1,000 taon, tatapusin mo na yung 2 araw. Ibig sabihin, tatapusin mo na ang 2,000 taon. Kaya ang introduction ng ating programa na Consumatum is, natapos na ang 2,000 taon. Bakit hindi natin niya intindihin? Na si Kristo ay maghahari sa pangatlong araw. Ayan, bukang bibig. Na si Kristo ay maghahari sa pangatlong araw. Nasa pangatlong araw na tayo ngayon. Saan naman ang Kristo? Kasi yung kaharian ng Diyos, ang diwa niya, tulad noon, kasi yun man, hindi man ito organisasyon, mga kapatid. Kung sa mata ng Securities and Exchange Commission, para sa papel, ang Kingdom of God, sa kanilang isipan, kinukonsider nila na isang organization, religious organization. Walang pagkakaiba sa ibang mga sikta. Pag gagamit tayo ng salita ng Diyos, a religious organization kaagad sa harapan ng gobyerno. Pero sa panukala ng Diyos, hindi ito basta-bastang organisasyon. Ito ay gobyerno divino, gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos na mayroong mamahala. Kaya nga siya tinagurian na hari sa mga hari kasi mayroon siyang kasama. Sino yung kasama niya? Yung mga hari. Yun ang pagbabagong structure ng kaharian ng Diyos. Kasi binago niya noon ang structure ng kingdom, one structure only. Meaning, wala nang ibang mamuno. Isa lang sa kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Dito sa Pilipinas, siya yung hari sa mga hari. Kasi meron ding mamahala na mga hari sa divino gobyerno ng Diyos na dito sa bansang Pilipinas. Anong itsura? Ang itsura nito, mayroong hari sa barangay. There are 42,046 barangays nationwide. Ganon karami ang mga hari, ang mga reyna. Tapos mayroong ding mamahala sa municipal, hari ng municipality. More than thousands. Mayroong hari sa probinsya. At yung hari sa probinsya, meron silang dadalhin ng mga 4, 5 o 7 bayan. Yan ang hari sa probinsya. Merong 4, 7 or 8 naman ang municipalities na dadalhin. Yan ang jurisdiction. Mayroong hari sa region, bawat region. At mayroong hari sa central office. So yun ang ulo. Saan ang central office? So, ang kaharian ng Diyos, ang central office ay banal na syudad. Tulad noon na ang kapital o central office ng divino gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos na dati doon pa ito sa bansang Israel ay ang Jerusalem na siyang luklukan ng Diyos. Kaya maraming mga propesiya na ang patotoo ay magmumula sa Jerusalem. Ibig sabihin, magmumula sa banal na syudad. Tulad sa mga patotoo na ginampanan natin ngayon na magmula sa banal na syudad. Kaya meron the voice of the Pitan. Dito lang yan sa DXBD. Kaya hindi po ito
coincidence. Pagplano ng Diyos, mga kapatid, walang coincidence. Lahat ay tugma ayon sa kaganapan na magaganap dito sa bansang Pilipinas, particularly dito sa banal na syudad ng Dapitan. Ngayon, ano ang kapalaran ng syudad na ito? Ang maging kapalaran sa syudad na ito ang maging sentro, ecclesiastical capital, financial capital din sa buong mundo. Kaya dito itatayo yung trono ng Diyos na dati doon sa lumang Jerusalem. Ngayon, dito na sa bagong Jerusalem. Yung iba naghihintay pa sa pagdating ng bagong Jerusalem. Kasi ang nais nilang mangyari na darating ang bagong Jerusalem, isang physical na bagay na bubuhatin mula sa himpapawid, ibababa dito sa daigdig. Mali po yun. Paano ba naibaba ang Jerusalem na luklukan ng Diyos? Ito'y naibaba sa pamamagitan ng authority o kapangyarihan na mula sa Diyos na pinagkaloob sa mga propeta para bigkasin na ang Jerusalem ay siyang luklukan o banal na luklukan ng Diyos. Kaya ganun din ang maganap dito sa atin na ayon sa nakita sa isa sa mga disciples ni Kristo, na nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Sino yung asawa dyan? Yung kordero. Bali, yung Jerusalem, ang kanyang sagisag ay babae, asawa ng kordero. Kaya mayroong kasal ng kordero. Ang ibig sabihin ng kasal, pagtitira na sa Jerusalem yung hari sa kaharian ng Diyos, yan ang katumbas ng kasal, na hindi na sila maghihiwalay magpakailan-kailanman. So yun po ang kasal. Kasal ng kordero. Na pa siya uupo sa trono ng kaharian ng Diyos, yun ang kasal. Kaya yung propesya doon sana sa katauhan ni Hesus, yung Kristo sa katauhan ni Hesus, yung diwa sa pagbabalik ay yung paghahari na magpakailan-kailanman ay diwa ni Hesus. Bakit? Sabi dito sa Apokalipsis, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa. Yung diwa, yung pagkakristo ni Hesus na tinanggihan doon sa bansang Israel, yun ang diwa na magbabalik para maghahari sa kaharian ng Diyos. Kasi siya yung nagsabi, mga pinagpala ng aking Ama. Ngayon, ano ang diwa ni Hesus? Meron siyang palatandaan. Ang Kristo sa katawan o katauhan ni Hesus, di ba, pinako siya sa krus. At mayroong sugat dito sa tagiliran. Imataas yung spear, kaya tumagos doon sa likod. So yun ang diwa, nakatagong diwa sa Kristo sa katauhan ni Hesus. Para siya yung maghuhukom. Siya yung babalik
kung hindi natin tatanggapin. Ngayon, may warning ang banal na kasulatan na sa kanyang pagbabalik ay tulad siya ng isang bato. Basahin muna natin, speaking of bato, para malaman natin kung sino o ano yung tinaguriang bato na ikakatisod ng marami. No, sa 1 Corinto 4:10, yung bato ay si Kristo. Kaya gaya ng nasusulat, narito, inilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal, at ang sumampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Sino yung bato na yan? Yung anak. Kasi yung ama, yun ang malaking bato. Yung anak, yung batong ikakatisod ng marami. Sa bagay, tulad sa naganap sa katauhan ng Kristo doon kay Jesus, kahit mga kapatid niya hindi naniwala sa kanya. Kaya sinabi niya, ang tunay kong kapatid ay yung sumusunod sa kagustuhan ng aking ama, yung nakikinig sa kanyang mga salita. Kung yung Kristo noon ay mangangaral tulad ni Haring Solomon, ang Kristo na babalik, mga kapatid, ay ang major role niya, siyempre mangangaral din siya. Kasi tagapagtaguyod ng mga palatuntunan, tagapagtaguyod ng mga kautusan at mga batas ng Diyos. Siya yung magpapaliwanag na dapat sundin. Ngunit ang kanyang role ay reigning king bilang hukom. Now ngayon, bago tayo magtapos, ulitin ko, paghukom, siya yung tumitingin sa lahat ng mga tao. So, hindi na maraming salita yung hukom. Akala niyo ba yung taga-hukom ay marami pang salita na bibigasin? Kung sa korte pa, nakikinig lang yung hukom dyan, yung huwis. Maraming mga tagapamahayag ngayon na may mga batayan na ganito ganyan, kanilang mga paniniwala. Darating tayo kung tayo ba ay nasa tama o tayo ay nasa hindi na mabuti. Kaya ang tema natin ngayon, ang nakasintro, Pilipinas. Na ang panahon natin ngayon, pangatlong araw na tayo na nandyan na yung Kristo. Ngunit may panahon na siya ay makikilala unti-unti, hindi naman bigla, makikilala unti-unti. Si mahal na rin Philemon Ondokia Bonanza, siya ay Kristo na pinadala dito sa Pilipinas para maitatag ang kaharian ng Diyos. Kaya hanggang sa muli, mga kapatid, ito po yung lingkod sa ngalan ni Malaring Philemon Ondokia Bonanza at kay Mala Prinsipe Rocky Riang Bonanza. Maraming salamat at mapagpalang oras sa ating lahat. Ibalik po sa ating pormahan. Maraming salamat, Hari. Maraming salamat din kay Malaring Philemon Bonanza sa oras na nagbigay na sa atin ngayon. Maraming salamat din sa subscribe natin